200-year-old na manikang ninakaw umano sa isang museo. Bakit nga kaya ibinalik kaagad? Anong misteryo ang bumabalot sa manikang ito? At ano nga ba ang insidenteng naitala kaugnay nito? Bago ang lahat mga katoto ay kaunting background check muna tayo. Ang manikang ito ay nagngangalang Emma. Sa edad nitong halos 200 taon, marahil sa ibang kolektor ay maituturing itong blessing at isang magandang bagay. Pero bakit at paano nga ba nagsimulang maging haunted ang istorya ni Emma? Ayon sa mga impormasyon, si Emma ay pinaniniwalaang orihinal na pagmamay-ari ng isang 3 taong gulang na bata na nagngangalang Emma Mackey. Ang batang ito mga katoto ay nagmula sa isang pamilyang sinasabing nag-emigrate mula sa Nova Scotia papunta sa New Zealand noong mga panahon ng Gold Rush o mga taon noong mid-1800s. Walang malinaw na impormasyon kung ano ang nangyari sa batang ito at kung paano nga ba napunta sa iba ang manikang si Emma. May ilang source ang nagsabing malaki umano ang tsansang nagpasalin-salin ang manika sa pamilya ni Emma bago tuluyang ma-donate sa isang museum. At fast forward na mga katoto, 200 years na mula noong mapasakamay ng Waipo Museum si Emma the Doll na siyang matatagpuan sa bansang New Zealand. Gaya sa tipikal na setting mga katoto, nakalagay sa isang glass dome si Emma kung saan malaya siyang nakikita ng mga tao at bisita. Pero gaya sa palaging rule sa mga museum, hindi siya basta-basta pinahahawakan sa publiko. Kung magbabase sa pisikal na itsura ng manikang ito, hindi maitatanggi na may pagka-creepy at may kung anong aura ang hindi maipaliwanag sa wangis nito, lalo kung titignan mismo umano ito sa mata. Idagdag pa riyan mga katoto, ang 40 cm nitong taas at ang tila naglalagas nitong buhok na siyang nakadagdag ng kilabot sa mga tagatanaw kay Emma. Sa katunayan mga katoto, may ilan na rin umanong naitalang haunting activities na may kaugnayan sa manikang ito. Proven na iyan ng mga tauhan sa Waipo Museum, partikular na ang nooy manager nito na si Fiona Moore. Ayon sa mga impormasyon, nakarating umano kay Fiona na nawala si Emma sa museum matapos mag-report ng isang staff na siyang nakasaksi mismo umano sa pinangyarihan ng insidente. Bago pa man makumpirmang nawala ang manika, nagkaroon na umano ng ideya ang mga tauhan ng museo dahil sa nagkalat na tumpok ng buhok na hawig ng kay Emma. Matapos ito mga katoto, ay dito na nga nakumpirmang nawawala ang manika at tumagal ng halos 2 araw bago ito misteryosong makabalik sa museum na ito. Dahil sa nangyaring insidente, ay idinaan umano ng manager ng museum sa posting sa internet ang pagpapakalat ng impormasyong nawawala si Emma. Sa ganitong paraan ay mas mabilis umanong makakapasok ang balita at mas mapapalawak ang kaalaman ng publiko patungkol sa nangyari. Sa mga nagtataka dyan kung bakit ganun na lang ang effort ng museyong ito upang makuhang muli ang manika, well mga katoto, mahalaga umano kasi si Emma sa koleksyon ng museyong ito. Pero ito na nga ang plot twist dyan mga katoto. Makalipas ang 2 araw, kinutuban umano ang manager ng museum na ito. May kung anong pakiramdam na parabang nagsasabi sa kanya na nakabalik na umano ang manikang si Emma. At sa hindi maipaliwanag na paraan, natagpuan sa letterbox ng museo si Emma na nakabalot sa plastik ng tinapay na pinalibutan ng duct tape at damage ang scalp part nito. Malakas ang paniniwala ng museo na kung sino man ang kumuha sa manika ay tiyak na may ginawa rito dahil bukod sa scalp part nito, may ilang parte rin umano ang na-damage. Sa ngayon mga katoto ay hindi pa rin natutukoy kung sino at ano nga ba mismo ang dahilan ng pagkawala ng manika. Nananatiling misteryo ang pinag-ugatan ng biglaang pagkawala at pagbalik nito. May ilang naniniwala na maaaring isa lang umano sa mga staffs o suki ng museo ang may kakayahang kuhanin ito ng walang bakas dahil gamay na umano nila ang lalagyanan nito.
Pero may ilan namang naniniwala na may kung anong hindi maipaliwanag na bagay ang maaaring nagkukubli sa likod ng kwentong ito. Pero kayo mga katoto, ano sa palagay nyo? Cursed at haunted nga kaya si Emma Dadal o sadyang may nagtangka lang na nakawin ito? I-komento ang inyong mga sagot sa ating comment section. Kung gusto nyo pang makarinig ng mga katulad nitong mga kwento, i-like lang ang ating Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel.